Dahil nga sa naging usapan nila ni Red ay nauna na siyang lumabas patungo sa parking lot. Doon na lamang niya ito hihintayin. Habang naglalakad ay napapaisip siya kung paano niya sasabihin kay Carter na sinasagot na niya ito. Hindi niya maiwasang hindi maging excited dahil alam niya kung gaano ito magiging masaya. Nang bigla na lamang may humawak sa pulso niya. Ilang sandali pa ibubukan niya na sana ang kanyang mga labi upang magsalita nang bigla na lamang tinakpan ng kung sinong kanyang bibig at hindi siya makagawa ng kahit anumang tunog. Hindi nagtagal ay umepekto ang gamot na nakalagay sa panyo at nawalan siya ng malay. Agad na kinaladkad ng taong nagtakip sa bibig ni Jocelyn ito sa loob ng isang kotse. Sumunod na bumaba si Red at nagpunta sa parking lot, ngunit hindi niya natagpuan si Jocelyn. Jocelyn, tawag niya pero walang tumugon sa kanya. Jocelyn, muli niyang sigaw, ngunit wala pa rin tumutugon sa kanya. Naglalakad-lakad siya sa parking lot, hinahanap niya si Jocelyn. Ngunit nagulat siya na bigla na lang may kung sinong tumakip sa kanyang bibig at ilong, kung saan ay unti-unti siyang nawala ng malay. Pagkagising ni Jocelyn ay nakahiga na siya sa kama. Dali-dali siyang bumangon at halos manlumo siya na makita niyang nakasuot na lamang siya ng manipis na pantulog. Nilingon niyang nasa tabi niya. Walang iba kung hindi si Red kung saan ay hubad ang itaas nito tulog na tulog. Nang mga oras na yon ay matinding panlulumong naramdaman niya sa sarili niya. Matinding poot para sa katabi niya. Sino ang hangal na gumawa ng bagay na to? Tumayo siya mula sa kama. Nang ilibot niyang kanyang tingin, sa loob ng silid ay nalaman niya na nasa hotel pala siya. Agad niyang pinulot ang kanyang mga damit na nakakalat sa sahig at nagbihis. Pilit niyang inaalala kung ano nga bang nangyayari, ngunit wala siyang maalala kung hindi may taong nagtakip sa kanyang ilong at bibig. Pagkatapos siyang magbihis ay dali-dali siyang naglakad hanggang sa naging takbo ang kanyang lakad. Anong oras na? May usapan pa sila ni Carter. Tsak hinihintay siya nito. Hindi nagtagal ay nakarating siya sa kung saan sila makikita. Nakita niya itong nakatayo pa rin doon at tinihintay niya. Tumakbo siya patungo dito at niyakap ito ng mahigpit. Nagulat pa ito dahil hindi siya nito napansin. Jocelyn, sabi nito. Carter, sabi niya rin dito at doon na nagumpisang tumulong kanyang mga luha sa kanyang mga mata. Ilang sandali pa'y pilit na hinawakan ni Carter ang kamay niya at nilayo siya rito at tinitigan siya nito. Jocelyn, saan ka ba galing at? Tumigil to sa pagkatapos sa hinawi ang mga buhok nitong lumaylay sa kanyang mukha tinaplos ang kanyang noo. Anong nangyari sa'yo? May nangyari ba sa'yo? Tanong nito sa kanya. Napakagatlabi lang siya. Hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Hindi niya alam kung kaya niya bang sabihin ditong nangyari sa kanya. Pakaramdam niya ay napakarumi na niya. Pakaramdam niya hindi na siya karapat-dapat pa para rito. Carter, gusto ko na umuwi. Pero kailangan mong pumunta sa ospital. May sugat ka. Mabilis siyang umiling at muling tumulong kanyang luha. Okay, huwag ka nang umiyak. Iuwi na kita. Masuyang sabi nito sa kanya. Ilang sandali pa inalalayan na siya dito patungo sa kotse nito. Sa biyahe, tahimik silang dalawa. Nang makita ni Jocelyn na malapit na ito sa kurbahan, patungo sa apartment ay nilingon niya to. Ayoko umuwi sa apartment ko. Sa bahay mo na lang ako idiretso. Nang marinig naman to ni Carter ay sabik na sabik tong tumango sa kanya. Sumanda si Jocelyn sa kanyang kinauupuan. Ngunit nang ipikit niyang kanyang mga mata ay ang eksenang yun ang unang pumasok sa isip niya. Pakiramdam niya ay tinusok ng paulit-ulit ang puso niya. Sobrang sakit. Ilang sandali pa'y nagmulat siya ng kanyang mga mata at nilingon si Carter. Carter, I'm sorry. Bulong niya rito at pagkatapos niya lang magsalita ay muli na namang magsalita. Ano bang sinasabi mo? Napakalambing ng tinig nito at habang nakatingin siya dito ay mas lalo niyang gustong umiyak. Sorry dahil ang sabi ko'y alas 9 tayo makikita pero na-late ako. Hindi kita nakasama ng New Year's Eve. Mabilis siya nitong niyakap at tinalikan sa kanyang noo. Ano ka ba? Okay lang yun. Sa mga susunod naman na taon, ipalagi na tayong magkasama. Na magdidiwang noon. Isa pa'y alam ko namang masyado kang busy lalo na at baka maraming emergency ngayon na naputukan ng mga paputok. Pero Carter, bago pa man niya naumpisa ng pagsasalita ay pinutol na siya nito. Mamaya mo na sasabihin. Umuwi na muna tayo. Sabi nito sa kanya na ikinatango lang niya. Pagdating nila sa bahay ay papasok na sana si Jocelyn sa banyo upang maligo nang hilahin siya ni Carter upang paupuin sa sofa. Ihanda ko muna ang mga gagamitin mo. Tatawagin na lang kita.
Tinanguan niya ito. Makalipas ang ilang minuto at tinawag na siya nito at pinapasok niya siya sa banyo. Pagkapasok niya sa banyo, ay agad siyang tumapat sa may shower at paulit-ulit na kinuskos ang buo niyang katawan. Ngunit kahit na anong kuskus pang gawin niya sa katawan niya ay parang hindi sapat ang lahat ng iyon. Bakit? Bakit nangyari sa akin to? Tanong niya sa kanyang isip. Nag-umpisa na namang tumulong kanyang mga luha ng mga oras na iyon. Sa balkonahe, si Carter ay nakatayo doon na puno ng kalungkutan. Simula nang pumasok sa banyo si Jocelyn, hindi pa rin tumigil ang usok sa kamay niya. Nang makita niya ito kanina ay tila may hint na siya kung ano nangyari dito, ngunit ayaw niyang pilitin to sabihin sa kanya. Gusto niya magkusa itong sabihin sa kanyang lahat, ngunit nang maisip niya yun na hindi maipaliwanag na takot ang bumangon sa kanyang puso. Sa hindi niya malamang dahilan, bigla niya naisip na mas gugustuhin niya na lang na hindi ito malaman. Tinapon niyang sigarilyo na hawak niya at pagkatapos ay pumasok siya sa loob. Eksakto namang lumabas na rin si Jocelyn mula sa banyo. Nagkasalubong ang mga mata nilang dalawa at pagkatapos ay nahulog sa nakakabinging katahimikan. Carter, binuka ni Jocelyn ang kanyang bibig. Matagal kong pinag-isipan to, pero sigurado na ako na hindi talaga tayo angkop para sa isa't isa. Jocelyn, ano bang sinasabi mo? Hindi yan totoo, hindi ba? Tanong sa kanya ni Carter. Carter, hindi tayo bagay. Hindi na tayo pwede pa. Napakagatlabi siya. Parang may bumabara sa lalamunan niya. Pakiramdam niya ay may libo-libong kutsilong tumatarak sa dibdib niya. Dahil marumi na ako, napahikbi siya. Carter, ang mga sugat ko ay nakuha ko dahil sa nirape ako. Marumi na ako. Sabi niya rito at pagkatapos ay tumakbo siya at nagtungo sa kabilang silid. Nilak niya ang pinto at pagkatapos ay nabasandal siya sa pinto. Sobrang sakit, sobra pa sa sobra. Ang tanging plano niya lang kanina ay ang sagutin na ito pero pinagplanuhan nila siya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Carter ng mga oras na iyon. Sabi na niya may masamang nangyari dito. Napakuyom ang kamay niya. Galit na galit siya sa taong gumawa nito kay Jocelyn. Hindi niya akalaing may magtatangkang gawin ito sa kanya. Ilang sandali pa'y naglakad siya patungo sa kabilang silid at kumatok sa pinto. Jocelyn, tawag niya rito. Nang marinig ni Jocelyn ang tinig nito ay napatakip siya sa kanyang bibig at hindi nangahas na iparinig dito ang kanyang pag-iyak. Jocelyn, pwede mo bang buksan ang pinto? Mag-usap tayo. Huminga ng malalim si Jocelyn. Gusto ko mapag-isa, sabi niya rito. Sige, pero may ilan akong sasabihin sa'yo. Jocelyn, tutulungan kitang makamit ang hustisya sa nangyari sa'yo. Kahit na sino pang gumawa nito sa'yo, sinisiguro ko na paparusahan ko siya. Alam ko nalulungkot ka ngayon at kapag handa ka na makipag-usap sa akin, ay tawagin mo lang ako. Makikinig ako sa'yo. Magpahinga ka na muna. Sabi nito at pagkatapos ay narinig niyang papalayo nito mga yabag. Pagkatapos nito, bigla na lamang siyang napahikbi. Nang mga oras na yon, wala namang gustong gawin si Carter kung hindi patayin gamit ang sarili niyang kamay ang lumabas tangan kay Jocelyn. Maaga pa lamang ay umalis na si Jocelyn sa bahay ni Carter. Hindi pa siya nagigising ng mga oras na yon. Pinili niyang umalis ng maaga dahil hindi niya alam kung paano niya nga ba ito haharapin. Dumiretso siya sa isang parket doon naglagi. Paulit-ulit nag-ring ang cellphone niya, ngunit hindi niya ito pinansin. Gusto niyang mapag-isa at gusto niyang mag-isip. Inabot niya siya ng 3:00 doon at pagkatapos ay pumasok sa isang cafe upang bumili ng kape. Hindi sinasadya na magkita sila dito ni George at dahil doon ay nagkamustahan sila. Tinanong pa nga siya nito kung okay lang ba siya dahil bakit parang napakaputla daw niya. Ngunit sinagot niya ito na okay lang siya. Hindi nga nagtagal ay nagpaalam na siya rito dahil baka hindi niya mapigilan na umiyak sa harap nito at baka mamaya masabi niyang tunay na nararamdaman niya. Pagkagaling niya sa cafe ay dumiretso siya sa ospital. Pumunta siya sa kanilang department kung saan ikagad siyang sinalubong ng yakap ni Kendra. Jocelyn, sa wakas nagpakita ka na. Saan ka ba nagpunta? Hindi ka sumasagot sa tawag at mga chat at hindi ka namin makita. Kahit na saan, akala ko pa naman na paano ka na. Kung hindi ka pa talaga nagpakita ngayon, baka nag-report na kami sa pulis na nawawala ka na. Sabi niya sa kanya. Ano ka ba? Heto ako oh. Okay lang ako. Sabi niya tinapik ang balikat nito. Pagkatapos nilibot ang tingin sa paligid. Sobrang busy mo ba? Mabilis namang napailing si Jocelyn dito. Hindi naman, mabuti na lang at walang masyadong tao ngayon.
Nakisama, sabi nito at ngumiti sa kanya. Dahil dito'y medyo gumaan naman ang pakiramdam ni Jocelyn at pagkatapos ay bigla niya naisip ang kanyang pag-alis. Biglang nalungkot ang buong pagkatao niya. Bigla niyang naipilig ang kanyang ulo at napabulong sa kanyang isip. Ma, sisisihin mo ba ako na kung kailan nakapasok na ako sa pangarap mong ospital ay saka naman ako aalis? Magagalit ka ba sa akin kung hindi ko natupad ang pangarap mo? Ma, alam ko maintindihan mo ko hindi ba? Dahil wala kang ibang gusto ko hindi ang maging masaya ako. Hindi na talaga ako makakatagal pa dahil sa bawat pagpikit ko ay naalala kong bangungot ng araw na yon. Pagpikit ng kanyang mga mata ay hinayaan niya na tumulong luha niya. Sa huling pagkakataon ay nilibot niyang kanyang tingin sa buong silid kung saan siya nagtrabaho ng ilang buwan at pati na rin ang kanyang mga naging katrabaho. Huminga siya ng malalim at lumabas mula doon at tinungong elevator at pinindot ang pamilyar na numero doon. Kahit na galit siya sa lalaking iyon, ay alam niyang kailangan niyang harapin ito kahit na anong mangyari. Bukod pa doon ay kailangan niyang makamit ang katarungan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, bagamat lubos na handa ang kanyang pag-iisip, nang makarating siya sa tapat ng pinto'y hindi niya maiwasang hindi malungkot. Pakaramdam niya ay tila ba hindi siya makahinga at tila ba may sumasakal sa kanya. Ilang sandali pa'y tinulak niya ang pinto. Nang makapasok siya ay kaagad niya nakita si Red na nakaupo sa upuan nito. Nagangat naman ito kaagad ng ulo at nang makita nitong siya ang pumasok ay tumayo ito at lumapit sa kanya. Kamusta ka? Kanina pa kita hinahanap ngunit hindi kita mahanap. Sabi nito sa kanya. Agad niya itong tinignan gamit ang matatalim niyang mga mata na animoy naging mga palaso. Kung nakakamatay lang yon ay baka bumulagta na ito kaagad. Bakit mo ba ako hinahanap? Hindi ko kailangan ng pakikiramay mo at lalong-lalo ng paghingi mo ng paumanhin. Sabi niya rito. Red, hayaan mo sabihin ko sa'yo na kahit anong paghingi mo ng tawad sa akin ay hindi kita patatawarin kahit na mamamatay ako. Sabi niya rito at pagkatapos nilapag niya sa mesa nito. Nang padabog ang hawak niya, agad nitong pinulot yon at pagkatapos ay binasa. Resignation letter. Nang makita niya ito ni Red ay bahagya siyang nagulat ng ilang sandali. Hindi siya nag-react sa loob ng ilang sandali at tinignan niya lang. Si Jocelyn, ilang sandali pa'y binukan na niya ang kanyang bibig. Naalala ko pa na sinabi mo pangarap mo talagang maging regular na doktor sa ospital na to. Bakit bigla ka magre-resign? Tanong niya rito. Nagpapatawa ka ba? Masama ang loob na tumingin si Jocelyn dito. Huwag kang mastang isang napakarangal na tao dahil ang totoo isa kang demonyang walang puso na bumaboy sa akin. Sigaw niya rito habang nanginginig siya sa galit. Nang maalala naman niya yun, para na namang tinusok ng paulit-ulit ang puso niya. Paulit-ulit ko na sinabi sa'yo na hindi na ako pwede at may boyfriend na ako. Pero hindi mo pa rin ako tinigilan. Napakawalang hiya mo. Hindi kita papayagang makawala sa ginawa mo. Ang kaligayahan ko ay sinira mo. Sinira mong relasyon namin. Sigaw niya rito. Hindi kita bibigyan ng isa pang pagkakataong makapanira pa ng ibang babae. Hanggat may pagkakataon ako't ipaglalaban ko sarili ko. Pagkatapos niya sabihin ng mga yon ay nilabas niya ang kanyang cellphone. Ngunit mabilis nang nainagaw yun ni Red. Ano bang ginagawa mo? Tanong nito sa kanya. Ano pa sana ha? Tatawag ako ng pulis para iparesto ka. Galit na tinignan ni Jocelyn to. Talaga ba? Tanong nito sa kanya at pagkatapos ay ngumiti sa kanya. Hindi ka ba natatakot na pagsabihan na nag-uulat ng maling ulat? Tanong pa nito sa kanya. Sigurado ako, giit ni Jocelyn. Talaga? Ni hindi mo nga sigurado kung nahawakan kita o hindi. Pagkatapos ay inakasahan mo ko? Tanong nito sa kanya. Pagkalabas ng mga salitang ito sa bibig nito, ay biglang natigilan si Jocelyn. Anong ibig mo sabihin? Tanong niya rito. Bigla niyang binalikan ng mga nangyari. Simula pa lang wala na siyang malay. Isa pa kung totoong may nangyari sa pagitan nila, bakit suot niya pa ang panty at bra niya kagabi? Isa pa hindi niya naman naramdaman ang pananakit ng parteng iyon ng katawan niya. Maliban sa sugat sa noo niya na baka nakuha niya nang isakay siya sa kotse. Dahil sa gulat niya nang makita niyang magkatabi sila ni Red at ang suot niya ay nalubog siya sa matinding kalungkutan at galit. Idagdag pa nang tumakbo siya palabas ng hotel ay wala naman siyang masamang naramdaman sa sarili niya. Ilang sandali pa bigla siyang naliwanagan. Red, totoo bang sinasabi mo? Wala talagang nangyari sa pagitan natin? Tanong nito sa kanya. Kapag ba sinabi kong wala, talaga ay magre-resign ka pa rito? Tanong nito sa kanya. Bumuntong hininga to, hinanap kita sa parking lot at pagkatapos bigla na lang din na may tumakip sa bibig at ilong ko. At nawalan ako ng malay. Pagkagising ko nasa hotel na ako. Naiwan mo nga sa may kamang ID mo dito. Kaya nalaman ko na nanggaling ka rin doon at may ilang hibla ka ng buhok na naiwan.
Sabi nito sa kanya. Pero maniwala ka talaga, wala akong ginawa sa'yo at kung gusto mo talagang makasiguro, ay tumawag ka ng pulis para arestuhin ako. Sabi nito sa kanya. Mabilis namang umiling si Jocelyn at labis na natuwa ang buong pagkatao niya. Ang akala pa naman niya nasira na ang buhay niya at nasira na siya kay Carter. Salamat Red sa pagsasabi mo sa akin ng totoo. Sabi niya rito at sandaling iyon ay gusto na niya umuwi at yakapin si Carter. Gusto niyang sabihin ditong nalaman niya na malinis pa rin siya. Gusto niyang sabihin dito na makakasama na sila sa wakas at nang muli niyang ilabas ang kanyang cellphone ay doon niya napagtanto na napakaraming tawag at messages na pala sa kanya ni Carter. Jocelyn, saan ka ba nagpunta? Alam kong gusto mo mapag-isa ngayon. Bibigyan kita ng oras pero gusto kong malaman kung nasan ka. Para naman kahit papano ay mapanatag ang loob ko. Gusto ko sabihin sa'yo na kahit na ano-ano pa man ay ikaw lang ang gusto ko. Kahit na ano pa man ang pinagdaanan mo, ikaw pa rin ang gusto kong makasama habang buhay. Jocelyn, mahal kita at hihintayin kong pagbabalik mo sa akin. Nandito lang ako na nagmamahal sa'yo. Nang mabasa niyang mga yun ay hindi niya napigilang mapaluha. Kailangan niya itong makausap. Tumingin siya kay Red. Pwede mo bang tulungan ako magpaliwanag sa boyfriend ko? Na wala talagang nangyari sa ating dalawa? Tanong niya rito. Mabilis naman tong tumango sa kanya. Hihintayin kita sa cafe sa may tabi ng ospital sa loob ng kalahating oras. Sabi niya dito at pagkatapos idinampot niya ang resignation letter niya at pagkatapos tinapon sa basurahan bago lumabas ng opisina nito. Pagkalabas lang niya sa opisina ay kagad na tinawagan ni Jocelyn si Carter. Nang makita naman ni Carter ang kanyang cellphone ay halos hindi na siya makapaniwala sa kanyang nakikita at pakiramdam niya na mamalikmata lamang siya dahil pangalan ni Jocelyn ang naka-flash sa screen ng cellphone niya. Hindi siya nag-aksaya ng kahit nakalahating segundo lang at dali-dali niya itong dinampot at sinagot ang tawag nito. Sa isang iglap ay narinig ni Jocelyn mula sa kabilang linyang namamaos na tinig ni Carter. Jocelyn, ikaw ba talaga yan? Nasaan ka? Susunduin kita at iuwi kita. Sabi nito sa kanya at sa sandaling marinig niyang tinig ito biglang kumirot ang puso ni Jocelyn. Bago pa man siya makapagsalita ay bigla na lang tumulong luha niya. Nang marinig ni Carter na walang tugon mula sa kabilang linya ay mas lalo pa siyang nag-alala. Umiiyak ka na naman ba? Okay, kung ayaw mo ko makita, hindi ako magpapakita sa'yo. Pero at least sabihin mo sa akin na safe ka ngayon. Napapikit si Jocelyn dahil sa boses nito ay napakalambing katulad ng dati. Tinakpan niyang kanyang mga labit pilit na sinusupil ang kanyang sarili sa pag-iyak. Ilang minuto din ang lumipas bago niya natagpuan ang boses niya. Carter, ayos lang ako ngayon at wala kang dapat na ipag-alala. Sabi nito sa kanya. Gusto ko nang umuwi. Yung cafe sa tabi ng hospital, alam mo yun hindi ba? Sundin mo ako doon. Sabi niya rito. Okay, wag ka nang aalis dyan. Pupunta na ako ngayon din. Sabi niya rito. Pagkatapos lang patay ni Carter ang tawag ay kagad na siyang tumayo mula sa kinaupuan niya at nagpahatid kaagad kay Kent sa ospital. Pagdating ni Carter sa may cafe, kagad niya nakita si Jocelyn. Nang makalapit siya rito, kagad niyang niyakap ito ng mahigpit. Carter, nandito ka na pala. Isang banayad ng ngiting lumitaw sa sulok ng mga labi ni Jocelyn. Mas sumigpit pang yakap ni Carter sa kanya ng mga oras na yon at halos hindi na siya makahinga pa. Pwede mo ba akong bitawan na muna? Sabi niya rito pagkalipas ng ilang sandali. Ayoko, sabi nito at umiling. Jocelyn, hindi ko gustong bitawan ng kamay mo ngayon sa mga susunod pang mga araw. Sorry, hindi kita dapat tinayaang harapin ito na mag-isa at ang gusto ko ay samahan ka. Sabi nito sa kanya. Kahit na anong sabihin mo ngayon, hindi na kita iiwan pa, dagdag pa nito. Sa punto namang iyon, ibinaon ni Jocelyn ang kanyang ulo sa mga bisig ni Carter at niyakap niya rin ito. Carter, salamat sa mga sinabi mo pero tinaas niya kanyang ulo, tinaas niya ang kanyang kamay at hinaplos ang kilay ni Carter. Gusto kong sabihin sa'yo na wala talagang nangyari sa amin. Hindi ako na-rape at na-frame up lang ako, sabi niya rito. Hinaplos naman ni Carter ang kanyang pisngit, hindi na napigilan pa tinalikan niya si Jocelyn. Sa labi at dahil nga nasa cafe sila'y dampilang ang ginawang halik ni Carter dito. Nasa ganitong eksena ang dalawa nang pumasok sa loob ng cafe si Red at nakita niya ang mga ito at punong-puno ng pagmamahal. Jocelyn, umuwi na tayo, sabi ni Carter at tinawakan ng kamay ni Jocelyn. Hindi na siya makapaghintay pa na maiuwi na si Jocelyn. Nakatalikod naman si Carter sa may pinto si Jocelyn ay doon nakaharap. Kaya nakita niya kagad si Red at dahil doon ay hinawakan niyang kamay ni Carter. Tinawag ko ang taong kasama ko sa kama para siya mismo magsabi sa'yo na wala talagang nangyari sa pagitan naming dalawa. Sabi ni Jocelyn dito. Hindi, naniniwala ko sa'yo. Hinawakan ni Carter ang kamay ni Jocelyn ng mahigpit at hihilahin na sana niya ito palabas ngunit nang tumalikod siya
ay nakita niya ang isang taong ni minsan hindi niya pinangarap na makita kahit na kailan. Walang iba kundi si Red. Ang kanyang mga matay biglang nagbuga ng apoy at halos hindi makapaniwala. Napatigil siya at nilingon si Jocelyn. Siya bang lalaking sinasabi mo? Tanong niya kay Jocelyn habang napakuyom ang kamay niya. Nagigting ang kanyang mga panga. Dahil sa labis na galit, mabilis namang tumango si Jocelyn dito at hindi niya napansin ang madilim na mga mata ni Carter na nakatingin na kay Red ng mga oras na yon. Ilang sandali pa'y naglakad palapit sa harap nila si Red. Ako na lang ang makikipag-usap sa kanya, sabi ni Carter sa kanya tinila si Jocelyn sa pinakagilid na mesa at malayo mula sa pwesto ni Red. Sasabihin na sana ni Jocelyn na pwede naman siyang sa tabi na lang ng mga ito, ngunit naupo na rin siya ni Carter. Sa gilid na tinawakan itong balikat niya. Dito ka na lang muna at pupuntahan din kita kaagad dito kapag natapos na kaming mag-usap. Sabi niya rito. Mabilis namang tumango si Jocelyn dito. Tumalikod si Carter mula kay Jocelyn na tila ba isang bagay. Puno ng galit ang kanyang mga mata at ang kanyang katawan ay nagyayalo sa lamig at walang mababakas na kahit na anumang emosyon sa mukha niya. Nang makarating siya sa harap nito ay nagsalubong ang kanilang mga mata. Nagsusukatan sa tingin pa lang ay parang nagpapatayo na sila. Napahigpit ang hawak ni Carter sa tasa sa kanyang harapan at dahil sa higpit ng hawak niya dito, ay biglang nabasag ang tasa na hawak niya. Ikaw pala, malamig na tanong niya rito. Red, binalaan na kita, hindi ba? Sinabi ko na huwag ka nang bumalikpat, ngayon ni pati si Jocelyn. Galit na sabi niya rito. Tumaas naman ang sulok ng labi nito. So, ang boyfriend na laging sinasabi ni Jocelyn ay ikaw pala. Sabi din naman ito sa kanya. Wala kang pakialam. Gusto kong sabihin sa'yo na mula ngayon ay mas mabuti pang lumayo ka na sa kanya. Dahil baka pagsisihan mo pang lahat, malamig at punong-puno ng pagbababala na sabi ni Carter dito.